Uh, Welcome po muli sa ating pagtuturo. Meron akong ipakitang sekreto sa paggawa ko ng wristband. Ito, mababae o malalaki, maganda ito siya. So, ito yung dito dadaan ang ating pakain. Guhitan ko lang siya ng puti para makita ninyo. Pagkatapos, dito sa ano na to, sa guhit na to, kasi dito dadaan yung ating tahi mamaya. Susukat tayo ng 1 and 3/8. So, mula dito sa susukat tayo ng 1 and 3/8. Ayan yan. Tapos dito naman 1 and 3/8 uli. So, para mayroon tayong pinagbabatayan sa ating tahi. Tapos ating tahiin ito siya na pa-slanting. Ayan, ganyan pa-slanting. Para makita ninyo. Pa-slanting tayo. Ito, distansya tayo ng mga 316. Mga ganyan ha. Tapos dito, eksaktuhan lang tayo diyan. Baga pa-slanting tayo ng kunti. Yan ganyan. So, ganoon din dito sa kabila. Slanting din tayo. Kung ano slanting dito, siya rin dito. Yan. Pagkatapos saka natin tahiin. Ang ating pagtahi ay sundin lang natin yung guhit. Pinuhan lang natin siya para matibay. Huwag nating lagyan natin ng ilaw para medyo hindi kaya na lang. Tingnan natin kung makita ba. Malinaw naman. Lagyan natin ng ilaw, subukan natin. Ayan. Lagyan lang natin. Kapiranggot lang naman ito. O kapiraso lang. Susundin lang natin yung ating ginuhitan. Ayan. Makita ko to sa inyo pagkatapos kung paano natin ginagawa. So, pinong-pino yung pagkatahi ko. Ayan. Tapos, stunting din tayo dito. Ayan. Stunting din tayo dito. Tapos, pagdating dito sa may guhit na yan, ituwid na natin ang ating tahi pababa. Yan. Tapos atin itong biyakin. Biyakin natin yan. Dahil nabiyak na. Yan. Dahil paplansahin natin yan. Para magkaroon siya ng, kumbaga, para siyang ganun ang itsura mamaya o pag kinabitan na natin ng patigas. Ang sunod nitong gagawin natin kabitan natin ito ng patigas. So, yan. Pag nabiyak na natin. So, ganyan lang huwag kalimutan. Ay yung ating pagtatahi ay slanting. Yan, ganyan Pakita ko Yan, slanting siya. Ganito. Yung ganyan ito yung paraan ko. Pagdating dito sa may guhit na to, pababa na, patuwid na yan. Ito yan lang Mahalaga ito dahil lalo na kung ang mga babae yung maliliit ang baywang para hindi bubuka yung likod nila, hindi parang may uka, para bang open siya. So, ito mahalaga ito para sa mga babae, lalo higit sa lahat ng mga maliliit ang baywang. Pero mas maganda rin pati sa mga lalaki. So, atin ang isusunod nito ay ang pagkabit ng usable na hard turbinage. Yung pag pinapalansa natin ay dumidikit. Yun ang ating sunod na gagawin. So, dito na tayo sa pagkakabit ng patigas, yung ito, yung turbinize. Ang plansa atin ang pinapainit, nakaready na. Bago natin ikabit ito, ay atin itong hatiin. Hatiin muna. Mas lamang yung para sa bandang kaliwa. Ayan. Ayan, hatiin natin, nakahati yan. So, tapos atin itong kupitin. Ito yung mga sekreto ko sa aking paggawa ng wheelband. Na para siyang may bandroll din. Huwag natin siyang isagad na putulin
Atin siyang hatiin, tapos dito atin siyang islasan. Yung ating pag-islas ay huwag nating isagad ng putol na putol talaga. Titirahan natin siya ng mga 132. Yan. Yan, ibig sabihin nun, hindi siya biyak na biyak talaga. Hindi siya putol na putol. Yan, oh. Yan ang natitira. May kaunti. Kasi atin ang igaganon yan. Oh. Pag i-overlap natin yung kabila, dito eksaktuhan lang. Dito i-overlap natin yan. Ipatong natin yan. Yan, nakaganyan. Oh. Nakaganyan yan. So, ganito ikakabit na natin at panuwirin nyo. Itong ating guhit, ito may guhit tayo na may guhit na tayo na half inch to buhat to sa dulo. Itong ating hard na turbinize, atin lamang itong itatapat yan sa may guhit. Yan. So may pinagbiakan dito. Pagkatapos, atin na siyang i-overlap. I-overlap natin ng mga 1/8 o mga 3. Basta wala pang 1/4. Mahigit sa 1/8, mga ganun. Basta ma-overlap lang siya. Mapatong lang yung dito para magkaroon siya ng parang B. Para siyang na B. Saka natin ito plansahin. Ito yung mga tekniko na ibabahagi ko sa inyo para maganda yung ating wristband, lalo na sa mga babae. Tapos mainit natin plansa, kapula na siya uli, umiilaw na. So atin na siya ang plansahin. Ibabad lang natin dito ng saglit para medyo maluluto yung yung ating turbinize para makadikit siya ng husto. Yan o. Yan siya. Yan. Pakita ko yung dikit ha. Bago natin itutuloy. Yan. Yan. Pakita ko. Plansahin ko lang yung ating gitnaan, hinahati natin sa gitna para lumapat lang. Ito yung aking sekreto na ituturo ko sa mga nag-aaral ng pag-wristband. Kahit sa mga matagal na pero hindi pa sila nakagawa, pwede nitong gayahin. Ayan ang hitsura ng aking wristband. Oh. Yung aking in-overlap. Yan. Dito sa may pinaghati, kalagitnaan mismo. Yan. Yan. Yan o siya. Na-overlap siya dito sa bandang baba, wala kasi dito dadaan natin tahi mamaya. Pag ikinabit na natin ito sa katawan. Ito yung ating wristband ha. Yan. Pinakita ko lang ng maigi para makuha ninyo na ganito palang itsura ng aking pagkagawa. So, saka natin plansahin ito, tuloy ko sa inyo. Tutuloy ko na, pakita ko na tuloy-tuloy na pagka-plansa. Yan. Half inch na naman yung ating pakain eh. Ang ating wristband yan. Kaya half inch lagi tayo. Yan. Number 4, itong plancha ko para pagkapasada niya, kapit na kapit siya, dikit na dikit siya. Number 4, init na init. Ayan, hanggang siya dyan. Binababad ko yan para medyo mainit. At ipakita ko na rin sa inyo mamaya ang pagkabit nito para pati resulta makikita ninyo na ganun pala, may itsura pala siyang B. Para siyang B as in vine, as in bayan, as in vegetable. Para siyang B. Kaya kailangan naman kasi talaga yun kasi ang likod ng babae kadalasan malalim. Meron naman akong wristband ng pangganon, yung tinatabing kontor. Hindi pa ako nakagawa ng video ganon na kontor ang wristband. Ito lang muna yung aking ibinabahagi yung ganito kasi mas madali ito na paraan na paggawa ng wristband, pagbuo ng wristband, kabit ng wristband para makuha natin yung likod ng babae na medyo malalalim kasi kadalasan yun sa mga babae malalalim ang likod, so kailangan nating parang B yung ating wristband. So kailangan talaga natin putulin, huwag naman isagad. Pagkatapos yun nga yung pinapakita ko na i-overlap lang sa kabilang dulo para kakagat siya sa may bandang likod ng babaeng
Kahit sa lalaki, ganun din. Kakagat siya. So, ito pakita ko Yan ang resulta. Yan parang B siya. Di ba? Para siyang B. Hindi talaga siya, yan. Kitang-kita mo na parang gumaganon siya. Kitang-kita natin, parang gumaganon. So, maganda yun. Pagka medyo, mga babaeng malalalim malikod, i-1/4 mo na yung overlap. Pag lakihan mo, lapad-laparan mo na yung pag-overlap. Pero yung kabilang dulo lang yung sa taas lang, yung sa baba, wag putulin diretso. Para lamang magkaroon siya ng parang B para kumakagat sa likod ng ating ginagawaan ng waistband na pantalon. So, sunod natin na operasyon ay ikakabit na natin ito. So, ngayon magkabit na tayo ng waistband. Ang una natin gagawin ay ating susukatin ang panig. Ang ating baywang ay 36. Ginagawa natin baywang 36.5. So ngayon sukatin natin ito. Ganito tayo magsukat. Kasi para lang palda yan ang ating paggawa ng pero maganda yan. So ang ating ay 36 in 1/8 ito. 36 1/8. Okay. Tapos 36 1/2. Tapos ang kalagitnaan niyan ay 18. Ang gitna ng kalahati ng 36.5 ay 18.1/4. So zipper, natin sa zipper. So dito tayo ngayon sa gitna. So may suka tayo hanggang gitna na 18, So 36 lang yan. So dito yan, sigurado na 36 mahigit yan. 36 and 3/4. So, meron tayong labis na 1/4. Itong labis na 1/4, atin ito paghati-hatiin. Magbawas tayo sa kabila ng magbawas itong ating gitna na 30, itong gitna natin sa 36 ay 36.5 ay 18.1/4. So, dahil hanggang dito sa gitna ay 18 lang tayo. So, yung 18, bawasan pa natin ito ng 1/8. So, balit 17 and 7/8. So hanggang diyan na tayo, 17 and 7/8 na tayo hanggang. So ngayon, dito naman sa kabila, ay eksakto natin siyang 36.5. Ganyan, hanggang dito tayo sa 36.5. So ito yung gagawin natin. Ito sa ating waistband, ay sukatan natin siya. Di ba ang kalahati natin pagsukat yung kanina ay lang tayo 18. 18 siya. Yan, ganyan. So, bawasan natin siya ng 1/8. 1/8, bawasan natin ng 1/8. So, bala 17 and 7/8. So, ganyan tayo magsukat. Ganyan tayo magsukat. Sukatan natin dito ngayon. Sukatan natin yan. 17. Dito naman, i-eksakto natin siya ditong 36.5. Yan, 36.5. Pagkabit natin yan, yung 1/4 na yun, nawawala yun. Kasi kaunti lang naman talaga yung na yun. Pagka-tolerance na nga dapat yun pero huwag natin itolerance. Ko lang na ituro sa inyo paano magkuha ng eksaktuhan, magkabit ng waistband dito sa ganitong estilo po. Yan, unahin natin pagkabit ang kabilang gilid dito. Dito tayo sa kabilang gilid. Una tayo dito. Yan, eksakto yan. Yan. Tapat na zipper lang atong guhit natin para eksakto tayo. Tapat na guhit. Tapos dito naman sa napakain tayo ng half inch. Huwag natin idikit yan sa turbinize o sa hard sa ating patigas. Distansya tayo mga 160 para hindi siya mahirap ibaliktad. Ganyan tayo magawa. Kita natin ang ating waistband, ang ating pressure foot, ang ating waistband, ating makina para hindi alok-alok ang ating pagkabit ng waistband. So, yan, ating pagkabit. Ito tayo. Dito na naman tayo sa gitna. Dito sa gitna na naman tayo. Gagawin natin na nasa gitna tayo. Silipin lang natin.
Huwag nga tayong dumikit sa may matigas tuputin. Ganyan tayo. Tansya tayo ng 116 para hindi mahirap balik tayo. Ako diretso na tayo. Yan ang i-check kung wala pang luwag. Yan. Saktuhan lang yung ating ano. Pag habang tumatakbo yan, yung 1.8 na yun, tanggal yun, malit lang naman yun eh. Kaunti lang yun. Kasi yung isang 1.8 doon natin sa kabila nilagay. Kasi 1/4 yung ating ano. So, lapis sutura natin. Tolerance na yun. Yung dito, wala na tayo ano ito kasi pinapakain natin yan. Yan. Yan mo yung ating katawan, wala siyang pagpulbot. Dahil saktuhan na yung ating pakain. Ako dito naman sa tapat mismo ng zipper, itong ating guhit na ito. Dahil lumikit, may mapatigas. Hindi kong paalala yan para hindi mahirap balik na rin. Lumikit. Tansya tayo ng 116 yun. Dito check naman natin. Walang labis, walang kulang, sakto lang. Tuloy-tuloy tayo sa ating ginagawa. Kailangan ng checking kapag gumagawa para iyakatin natin ang ating trabaho ay sakto, maganda, maayos para sa satisfy ng ating customer. Ano ang gagawin natin ay atin itong i-stinats o bisting stinats na timpla. Iwagan lang natin, kalangan natin yung kahit para hindi siya mahirap tanggalin kung natin ang tatanggalin. Tapos ay atin siyang ayusin. Tingnan natin kung tama ba yung banat, tama ba yung dapat. Yan. Dito sa kabila, ganun natin para masigurado natin yung dapat ay sakto. Saka natin dito tapat ng zipper mismo, lagyan natin ng buhit, tapos tutunan natin ito. Sulahan na natin ang half inch para sa ating pakain. Tapos saka natin ilagay itong ating hook. Babalan tayo ng mga half inch bot sa taas. Ako dito natin itapat yung mga paa ng hook sa mismong ating ginamitan. Yan. Tapos lagyan natin ang palaman para medyo lumis-lis yung kunting ating hook. Eh, pwede natin siyang pihitin ng kaunti. Ating pang-hook ito lang. Itong ating hook ay matibay ito. Tatak nito ay tatak ito na original eh. Maganda matibay ito. Kahit dalawa lang ang kanya. Kaya gumagamit ka nung tatlo pa kasi wala hirap bilihin yung yung matigas, matibay bilihin. Mas madaling hanapin itong marami ito.
po. Opo, nandito ako, ma'am. Sige, sige. Nandito lang ako. Sige po. Salamat po. Meron tayong customer. Kaya tigil tayo saglit. Gano'n lang, verify lang kung nandito ba ako sa kaya. Kita ko, gagawa ko ng tutorial. Gumagawa ko ng video. Sa customer ko rin ito na aking ginagawa. Binidyoan ko lang para ma-share ko yung yung aking paraan sa pagkabit ng ito na yung aking laging ginagawa kasi nagustuhan ito ng aking mga customer dahil malinis at matibay kasi hard na sampurize yung aking very hard to be nice. Ganito lang. Yan o. Pagdating yan sa mga ganong atin lang ito siyang i-stinats para hindi siya nagagalaw-galaw. Ito atin dito siyang i-stinat din natin dito para steady. Yan. Dito sa kabila para magka-match yung ating hook kapantay. Pantay natin ganyan. Tapos mayroon naman tayong lapis, yung lapis natin, yung pinakakanto ng ating pangkawid, yun yung ating, yan ito, yung ito. Dito natin siya mamarking yan, tapat ang marking natin. Tapat natin yung marking natin. So yan o, lipin mo lang natin, silipin lang. Yan natin talaga ng marking. Yung sa marking na yan, yan natin ilalagay at yung sambok natin. Yan o. Yung bagsak niya. Ituwid lang natin, itapat natin sa zipper, pero yung alignment ng hook, dito natin yung align sa zipper. Saka yung sa marking, dito natin yung itatapat sa zipper. So tayo ngayon, tuloy natin itong ating ginagawa. Kabit na natin ito, lagyan na natin ito ng kabaak para ma-press na natin siya. Ito lang ang aking pangdiin, pampukpuk. Tibay naman itong screw ganito eh. Yan. Tapos atin na siyang pasadaan dito. Alayin natin sa gilid. Ito, di ko na siya dinidiscuss kasi may mga videos na ako nito. Tingnan nyo na lang sa ibang videos ko. At ang aking talagang pinaka-highlight doon sa aking video ito ay yung kung paano natin malagyan ng parang B. Yung mamaya, natin. Pakita ko sa iyo yung resulta. Pagkatapos natin mapasadaan ito. Yung pagkabit nito ng sinturera, hindi ko na siya i-video dahil may mga videos na rin ako ng pagkakabit ng sinturera at madali lang pati yun. Ito lang naman sa waistband kasi maraming nahihirapan ng pagpaganda ng kanilang waistband. So
So ito mga sa mga proseso ko, paraan ko na aking maibahagi para maraming mga mananahi na hindi mahihirapan pagkabit ng wristband. Kasi kung sundin natin yung mga sinaunang paraan ng pagkabit ng wristband, paproseso yun. Napakadaming pasada. Saka ano na ngayon bagong ano na ngayon, bagong henerasyon na ngayon. Hindi na uso ngayon na maglulok-lok pa ng pera sa na may tagiliran ng ating baywang. Sa unang panahon, mga matatanda, yun. Yan. Pero meron pa rin nagpapagawa sa akin ng mga ganun. Nag-o-order. Lagyan ng yung mga sinaunang tao. Lagyan ng relos kung tawagin nila. Secret packet baga. May nagre-request pa rin ng ganun. Pero madalang na lang. Kaya madalas kong ginagawa ay ganito paraan sa pagkabit ng paglalagay ng wristband para malinis at matibay. Kailangan lang yung inyong hard na turbinize ay talagang makapal siya. Kung hanggat maaari yung pinakamakapal na turbinize ang gagamitin ninyo sa ganitong pagkakabit ng wristband na ganito. Ang ganda ng resulta talaga pagka yung pinakamakapal ang inyong gagamitin. Makikita ninyo ang gawa ninyo na para bang may bandroll din. Doon sa loob, magkaiba sa loob, pero sa labas mong tingnan, walang kaibahan doon sa mga may bandroll. Ito, pag nakakuha ako ng mga maramihang gawa, mga school, noong unang panahon kasi ngungontrata man talaga ako noong una ng mga eskwelahan, mga guro, mga school na mga damit ng mga teachers. So ito lang ang ginagawa ko. Dito sila na-satisfy kaya pa ito lagi ginagawa. Mga customer ko kahit mga attorney, mga doktor, mga nurse, mga guro, mga di opisina ng tao, ito yung aking ginagawang pang-wristband. Basta huwag lang mag-request. Pero pag nag-request din, na may relos, yung may relos din talaga ang gagawin ko. Pero pag wala ng request, walang sabi sa akin na basta yariin ko lang Pero ganito ang pagkayari nga, pero maganda na ito. Kita ko sa inyo resulta nito ngayon. Nagtatanggalan natin ang ating mga bisting o ating mga pinagtatrangka. Ayan wala namang kulubot-kulubot. Ayan simple lang siya. Ganyan lang siya. Ayan wala namang kulubot-kulubot. O patag na patag. Plain na plain siya. Ayan walang kulubot-kulubot. Yan yung sinasabi ko, ito yun. Yan na para siyang B. Kaya kailangan sa pagkabit pa lang nung yung ating hard na turbinize, yung ating pangpatigas, kailangan naka-overlap na siya, nakagano na siya. So kailangan lang gupitin talaga. Yung tinuturo ko, sundin nyo lang yun para ang ating wristband ay ganito ang itsura, para siyang naka-B. Ganyan siya. Hindi katulad nun, minsan yung ibang wristband nakaganon pa Kaya maganda kasi sa yung mga nakaganyan dahil pagsuot ng may-ari niyan, siya, kumbaga, dikit siya sa balat ng sa likod, hindi siya open, hindi siya walang bakante, kumbaga, lalo na kung mga babae. Pag mga babae, masigitan pang iganon pa talagang lalakihan pa ng konti yung pagka-overlap. Depende lang sa sitwasyon. Depende sa ng customer. Pero kung malakihan siyan, may mga din ako din, mga pamamaraan. So ito na yung aking naibahagi, share ko lang, na-share na paraan sa pag ng wristband. Yan. Tingnan mo po. Tingnan niyo po. Yan. Para siyang
Pabi ng konti. Nakaganyan siya. Oh. So, sana makukuha sa mga baguhan pang mga mananahi dahil ang mga datihan, alam ko naman na napakaraming teknik na yan o mga pamamaraan. So, ito, ang aking itinuturo ay para lang ito talaga sa mga baguhan na nag-aaral manahi. Pag natuto kayo ng ganito, masanay kayo ng ganito, malaking tulong din ito dahil ito tested ko na, kumbaga eksperensyado na ito at marami ng customer na nagkagusto sa ganito kung mga paraan na pagkabit ng wristband. O wala namang tingnan natin, walang kulubot-kulubot yan. Plain, kahit bitawan natin, walang kulubot-kulubot yan. Diba? Yan. Yan. So, sa mga baguhan sa aking channel, ako ay laging nahiling ng paki-subscribe sa aking channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe at sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat sa inyo. At sa lahat ng mga tumatangkilik nito, nakasubscribe o hindi nakasubscribe, lahat ng nanonood sa aking mga videos, sa inyong lahat, maraming salamat.